kaninang speech si Trump, sabi ko, bangag, this is it. Ayaw ni Trump ng polboronic. Ayaw niya ng... So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat kung sino hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the polboronic video and the authentication. How about that? Ito ang wow trending. Maharlika, ibibigay kay Donald Trump ang authenticated polvoron video ni Bongbong Marcos at ang mga ebidensya ng heavy luggage, bribery ni Liza Marcos at ni Martin Tambaluslos Romualdez sa Okada. Matapos na malaman na panalo na ang dating presidente ng US na si Donald Trump kontra kay Kamala, ikinatuwa ito ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, lalo na ang kilalang taga-suporta noon ni Bongbong Marcos na si Maharlika na nakabase sa US. Dahil ayon pa kay Maharlika, pareho anya si Tatay Digong at si Donald Trump na ayaw sa mga adik at ayaw sa gulo. Umaasa din si Maharlika at marami pang mga taga-suporta ni Tatay Digong na i-full out na ang mga EDCA bases ng US sa Pilipinas. Hindi pa nga idineklarang panalo na talaga si dating President Donald Trump. Kinongratulate na ito ni Presidente Bongbong Marcos, baka maunahan pa ni Tatay Digong at ni Inday Sara. Sa update ng live kanina ni Madam Maharlika Bolzaquera, pupuntahan daw niya ng personal si Donald Trump para personal na iabot ang authenticated polvoron video ni Bongbong Marcos. At ito naman ang mensahe ni Tatay Digong kay Donald Trump. Congratulatory message of former President Rodrigo Roa Duterte to US President-elect Donald Trump, November 6, 2024. Excellency, I extend my warm congratulations on your election as President of United States of America. I hope your new mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during these challenging times. I look forward to the success of the administration, to our shared aspiration for greater peace and prosperity for our countries and peoples. Please accept the assurance of my highest consideration, former President Rodrigo Roa Duterte. Trump, di ba? And now what? Ano bang impact nito sa ating mga Pilipino? Impas na si Bangag President. Okay? Alam mo, si Trump at saka si yung friend ko sa Robinhood tumaya and won 500, sabi ni Mylene Acosta. Ay, mayroon ba sa Robinhood? Hindi ko alam. May Robinhood din ako eh. Sayang pala sa Robinhood ako. Meron pa naman akong cash doon na pwede pang taya. But anyway, hayaan mo na palangga. Yung mga kapitbahay ko, mga American retirees, vote for Kamala. Sabi ni Palangga. Italo siya eh. Nakolbaan na, okay? True ba na mas mahirap, true ba? Mas mahirap kumuha ng US visa ang Pilipino pag si Trump ang president? Sabi ni Manny. So, no, I don't think so. Okay, that's a good question. Kasi man ng mga kaibigan, sabi niya, paano na yan? Si Trump, hindi kaya magpahigpit siya kasi they're processing their papers. Baka mamaya natatakot siya dahil baka daw sa bus, irarandom sila checking and everything. No, kung nag-presidente na si Trump noong 2016, ginawa ba niya yan? Hindi naman. Alam mo, mahigpit lang siya sa mga kriminal. Yung mga tumatawid sa border. Alam niyo kung gaano kahirap yung sitwasyon. Kung napapanood niyo yung mga reels sa New York, ang sisigapan ng ang sisigapan ng mga tumawid sa border. Not only Latino, merong Middle Eastern, may Chinese, may halos lahat ng lahi. Pilipino nga lang wala na tumatawid sa border. Tayo lang talaga ang mga Pilipino talagang actually, mahal tayo ni Trump. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman tayo tumatawid sa border, sumasakay tayo ng eroplano. If you want to, i-process yung visa natin, dumaan tayo actually sa legal. Hindi tayo tumatawid ng border. So, sabi ko sa friend ko, huwag ka mag-alala, hindi mangyayari yun. Ang tatarget ng gobyernong ito, yung mga kriminal. Tignan mo sa New York, I don't know, o sa New York o sa ibang state na yon, yung mga like Venezuelan ba yun or no, not Venezuela. I don't know may Chinese pa nga ako nakita doon eh. Chinese, I forgot kung ano ng mga lahi. Ang ginagawa ng mga tumatawid sa border, sila pa yung siga eh. Paano sila naging siga? Nambabaril na lang doon sa New York o sa ibang akyat bahay. Tapos may mga gang sila.
Yun yung tinatarget talaga. Yun ang gustong mawala ni Trump. Alam nyo, nung dumating ako sa Amerika in 2000, late 2000, mga kababayan, wala pang ganitong homeless kadami dito sa Los Angeles. Di ba? Pag pumunta ka ng LA, mga palangga, nakikita mo, kapitbahay mo na yung mga homeless, kapitbahay mo na yung mga addictos benedictos. Ngayon, nandito na sila sa Beverly Hills, sa Santa Monica, nandyan na sila kapitbahay na ang laki talaga ng pinagbago nung pinabayaan itong mga Dems, yung, lalo na dito sa California, yung pagkalat ng pulburon. Okay? Pagkalat ng pulburon. Kasi tapos yung mga shoplifter. Oh, by the way, my God, nanalo na naman ako. I support the Proposition 36. Sino nag-support nun? So dito sa California, yung Proposition 36 na kung saan mga palangga na ang mga mandurukot, shoplifter o mga pulboronic, particular yung mga mandurukot dito, dati kasi before this, kapag nagnakaw ka o nag-shoplift ka ng 950,000, 950 US dollars, pag nakaw ka, let's say sa 7-Eleven, okay? Nagnakaw ka at nahuli ka, pakakawalan ka rin. Kasi misdemeanor lang. Okay? Kaya marami dito nakikita niyo sa mga reel nyo ng mga nagnanakaw, hinahablot, yung isinaransak nila yung mga mall and everything, nagnanakaw sila sa mga 7-Eleven, mga katsipan, di ba? Kasi yung mga yan, kapag nahuli ng mga polis, pinapakawalan din. Pero ngayon, dahil naipasa na itong Prop 36, mga palangga, magiging felony na hindi na siya misdemeanor at mas mataas na parusa ang ibibigay sa mga mandurukot at sa mga addictos benedictos. And it's really good for me bilang Californian. Kasi nakakatakot. Sabi nga ng kausap ko kanina, you know, actually hindi siya Trump pero sinusuportahan daw niya si Trump in the premise na tatanggalin yung EDCA sa Pilipinas at hindi susuporta kay Bangag dahil yun ang buigat na sa kay Bangag. Doon niya sinusuportahan yung policy ni Trump. But in terms of immigration, you know, ganon-ganon siya. At sabi niya, I hope nga na hindi mangyari yon, ganon-ganon, kawawa naman yung mga taong they're trying to na maayos yung kanilang mga visa and everything dito habang, di ba, whatever kung ano may naayos nila. So anyway, so napakagandang win-win talaga kami ngayon. Win-win kami, nanalo si Trump, nanalo yung Prop 36, di ba, na mabawasan itong mga kawatan na ito. Alam mo yung mga, I remember, pumunta ako sa Nordstrom, was it Nordstrom in Ontario, okay? Eto Nordstrom, Ontario. May mga nagnanakaw talaga. Merong sales lady or staff, Pilipino. May mga nagnanakaw, nagsashoplift. Sabi ko kay ate, sabi ko na ganun, madam, sabi ko, bakit wala kayong pakialam dun sa mga nagnanakaw? Yung mga nandurukot. Ano ang sagot niya? Naku, day, itatay ako ba yung buhay ko niyan? Mapatay ako dyan. Papakawalan din naman yan ng mga polis. Sabi, doon ko nga nalaman noon na sabi niya, naku, kapag below 950 yan, pabalik-balik lang naman yung mga yan. Magnanakaw, uhulihin, pakakawalan, magnanakaw, uhulihin. So ngayon, hinigpitan na yung, you know, yung batas para dyan. So, mas malupit na parusa, hindi na yung misdemeanor na. So good yun. So anyway, balik tayo kay Lolo Trump. Alright? Masaya ba kayo? Paano ng frozen asset? Sabi ni Scarlett O'Hara. Baka matunaw na nga. Okay, matunaw na. Strict si Trump. That's good all about business. Parang si Duterte, si Trump. Alam mo, gusto ko lang kay President Trump. Siyempre sabi, hindi naman lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Pangulong Duterte. Kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America. Gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga, mararamdaman mo, you're part of the country. Kasi even though lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, citizen ako ng Amerika, I love my country. I love both. Di ba, kung ano yung makakaganda sa Amerika, yun yung ako, makakaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang-bang-bang. Kaya yun isa sa mga sinuportahan ko, yung mga pagpapadala dyan ng mga Amerikano,
yan, ang EDCA sites na yan. Ayaw ni Trump ng ganyan. I am looking forward talaga na i-pull out niya yung mga Amerikano dyan. Kasi di ba kaya naman nandiyan dyan yan para preparation para jonggahin ang China, di ba? Kung naalala ninyo, panahon ni Trump, hindi nagkagyera ang Amerika. Walang Ukraine. Panahon ni Biden yan. So ang daming consideration kung bakit good point ito. It's not only for American people, but for Filipino people. Siyempre may pros and cons yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo habang pinapanood ko kanina mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina ang pagkapanalo ni Trump, dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Sabihin ko na si Lee Satanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kayo kay Melania o kay Trump o pupunta ako sa Washington, D.C. Papadala ko yung heavy luggage, bribery document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Pupunta akong kailangan pumunta ako ng Florida. Diba? Magkatok ako sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here. Ito yung authenticated bag. Ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos, imagine mo, pareho kami ni Trump eh. Wow, nakaleba. Anong kinapareho namin ni Trump? Gusto siyang gurgurin. Di ba? Sabi nga niya, may mission siya. I think, God has plan. Yung speech sa kanina na bakit buhay pa siya or something. Di ba gusto siyang gurgurin? Kinakasuhan siya kasi very vocal siya. Di ba tinanggal nga yung mga Facebook account niyan, pinagtatanggal nga yung X account niyan kung hindi pa nga na take over ni Elon Musk yung X or yung Twitter, di ba? Hindi pa nakabalik yan. Pinagtatanggal sila, shutdown tayo. Ang daming, it's the same Elon, kaya si Elon, di ba? Gusto din siyang ipa-deport. Ang daming ini-issue kay Elon dahil sinuportahan niya si Mark. Okay, si Trump. So, gusto siya ipa-deport, anuhin yung business niya, kina-cancel and everything. So may pagkakapareho kami. Ang problema kasi sa Democrats, sorry doon sa mga palangga ko Democrats, hindi naman kayo lahat, hindi sila lumalaban ng parehas. Kung napapanood nyo lang, buisit na buisit ako, yung mga Democrats, hindi to lahat yung mga ulol lang. Alam mo yung ginagawa nila prior sa election? Pinagbubunot nila palangga yung mga banner doon sa mga bahay-bahay. At nakakatawa, yung nagbubunot, nakita ko dun sa reel, ang nagbubunot ng mga placards ni Trump or mga, mga banner na yan na nakatusok dun sa front yard, ang sasakyan niya, Tesla. Diba? Bumili siya ng Tesla, supportado niya si Elon, tapos ayaw niya kay Trump. Si Elon, supportado si Trump. So, pinaghuhugot niya yung mga, gigil ako, pinaghuhugot niya yung mga banners. Sa Pilipinas, nangyayari din yan, di ba? Yung a day before election or every night, pinagtatanggal nila yung mga, kung ayaw nila dun sa kandidato nila, pinaghuhugot nila binabandalize nila yung mga, ang tawag dyan, yung mga banners o yung mga stickers o whatsoever. So ngayon, sabi ni Cooking Kata Recipes, same sila ni BP Sara. Yes, naginigipit. Ganon na ganon ang nangyari kay Trump. So, another thing, meron kasi I think may kwento ko na to, kailangan ako mag-ingat. Meron akong kinausap. Isang abogado. Okay? Isang abogado. Ito na nga yung mga kaso-kaso ni Lee Satanas sa akin. Okay? By the way, one down ha. One down, putang ina. Okay? One down. So anyway, sabi ko sa lawyer na to, how about lalapit kaya tayo sa mga kongresista. Sabihin ko yung kapotahan ni Lisa at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin ng lawyer na yon? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at suportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na gano'n, the government should protect me. Ganyan. I know, sabi niya na gano'n. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Pag-fight ka sa korte, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga kongresista na gusto mong kausapin dito, sabi niya, like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit malabo?
hindi yan gagalaw. Kasi, yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipagsundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino. Okay. So, hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi lang ako Pilipino, kunyari nagkataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Parang jutang na kayo, ganun. Kaya yung gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo bilang ko isang Amerikano, hindi ako makalapit sa sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay, yung interest ng pangkahalalatan. I don't know what, basta yun. So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay, so, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng polboronic. Ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat kung sino hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the polboronic video and the authentication. How about that? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila Ozat, Mitch Lorenza, ano apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch sa kasabwat mo, nakalimutan ko na pa apelyido na. Sila James Lorenzana, Miss Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpal ko lahat, maglitanya ko and everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas, di ba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli, mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andyan pa yan. May mga resibo ako niyan. May mga message ka pa sa akin, Lisa Tanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay addict. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan, by hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pandaraya mo, Lisa, sa eleksyon. Andyan si Atty. Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam na alam ni Atty. Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech ni Trump, sabi ko, Bangag, this is it. Okay? This is it. Po-forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ahas na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting ahas sa Malacanang. I will do the honor. Diba? Batayan mo lang kuting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro ka babuyan. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump sa inyo. Yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. Diba? Mafia ang dinidil nila. Tignan natin. Okay?
Tignan natin kung ano sa tingin nyo, ano gagawin natin sa mga hinayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Nakindanom, ayan, thank you so much. Wilmer Lacar. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. Garen Mijares. So, ano gusto nyo? So, dahil yung mga alay si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, di ba? Kinasuhan din niya si Trump eh. Ayan, makikita yan, si Lisa Tanas, nakipag-aliado sa Smartmatic, ay, nakipag-aliado, nakipagsabuatan. Yan yung mga dapat malaman nitong papasok na ano na to na gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na pulboronic ni Bangag, yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward. Kung ngayon pa lang, excuse me, bago pa ma-certify yung ano na yan, electoral votes na yan, okay? Papaano na natin sila? Papaano na natin? Niyan natin, dahil lang. Ipapadala na natin yan kay Trump. Okay? Doon sa mga sa mga palangga ko na undocumented, okay, huwag kayo matakot doon palangga. Ayan, no? Trump has, okay, 277 pa rin. This is 15 minutes ago. Live election updates. Oh, Michigan, nakuha niya rin. Oh, wow. Michigan. Ang galing, Anyway, I don't know kung ano-ano pa mga states. Kumusta na? Can I comment? Ito lang kasi napag-usapan namin tungkol kay Kamala. Actually, pwede talaga ako mag-predict eh. Sabi ko kasi dun sa mga kausap ko na mga Democrats, yung iba, gusto ko pasalamatan yung anak ko na dating Dems. Yung anak ko na dating mga Democrat na mga nabudol, binoto na si Trump ngayon. Actually, I will tell you something. Sabi ko sa kay yung bunso. Sabi ko, hoy, bruha. Sinong boboto mo? Sabi niya, lahat kami ng mga friends ko, Trump na kami eh. Sabi ko, bakit? Okay, eto yung isa sa sinabi. At may mag-agree ako. Sabi na ako, mama, kasi sabi ng mga friends ko, even though American citizen of course, US born yun. Hindi ka na pwede mag-presidente pag hindi ka US born. Pero ito'y galing sa mga bata, at mag-agree ako dito. Mama, napag-usapan kasi namin na pag tinitignan daw nila si Trump, si Kamala na maging presidente, hindi siya magandang, unang-una wala siyang nagawa. Sabi ko, oh my God, nag-mature ka na. Sabi ko, nag-mature na kayo. Sabi ko, kasi kilala ko yung mga kaibigan niya. Pag nakikita doon nila sila Kamala, hindi daw ito representante ng isang Amerikano. Parang ang sabi, representante ng India. Nag-agree kayo? Somehow yun dun yung tingin ko. Sabi niya kasi although US born siya, parang ang nakikita ng majority, although yung mga, wala naman talagang wala naman talagang solid na Amerikano na ang Native American lang yung solid. But kasi when you see Amerikano, di ba, usually puti talaga. Yun ang sabi nila. Sabi sa akin, ang sabi ng mga kaibigan ko, mama, pag nakikita doon nila si Kamala, they can't imagine na magkakaroon sila ng presidente na Indian. But sabi ko, she's not Indian, US born yan. It doesn't matter. Sabi niya. Kaya yun ang sabi ng mga bata, ng 24, 25, they're young. Ang mga kaibigan ng anak ko, ibang-ibang lahi yan. Iba-ibang lahi. I mean, iba-ibang mga descent. Meron siyang Russian-American na friend, Arab-American, and these people, these kids, yung nakikita nila. I think the majority of the Filipino people, the majority of the Americans will not vote for Kamala dahil sa nakikita niyang pinoproject niya. Hindi kasi very US ang dating. 'Di ba? Very what? Very tawid sa border daw. Kayo ba? May mga ano ba dito? Yes, she's really an Indian descent. Do you think kung ako US born? 'Di ba? US born tapos tatakbo ko kunyari sa presidente, I don't think iboboto. Kasi we have to accept the fact na yung mga, sabihin na natin, yung talagang born here na from, simula sa mga ninuno nila, like, noon pa na they're here like 1700s, 1700s, 1800s. Kumbaga ito yung mga produkto ng mga immigrants from 1600, 1700, 1800. I don't think they will vote
like an Indian descent, sabi nga. Yun ang sabi ng mga bata. Yun ba tingin ninyo? Parang nag-mag-agree ako, no? Mag-agree ba kayo? Kasi pag nakikita ko talaga si Kamala, I feel like I will, kung iboboto ko siya, I feel like I'm voting for an Indian president. Hindi nga siya nakapunta sa border eh. Hindi nga niya alam talaga yung sitwasyon ng mga, yun ang mga tumatawid sa border eh. So yun yung sabi ng mga bata. Ha? Yun yung nakuha kong comment. Kaya sabi ko, kaya gusto kong tumaya ng $1 million doon eh. Kaso lang wala lang ako 1 million. Shit, kung tumaya ako ng 1 million mga palangga, I'm 900,000 US dollar richer now. But wala eh, walang pera si Lola. Okay? Pull out na sa February, sabi ni Trollbuster, ang EDCA sites. Tapos, koday tayo na si Bangag. I'm hoping, I'm looking forward for a peace, you know, for peace, world peace. You know why? Kasi yung pera namin eh, you know, yung pera ng mga Amerikano, like Filipino-Americans, whatever descent, yun na napupunta lang dito sa, you know, sa mga bangag. Katulad yan, yung mga donation namin. Hindi naman nakakarating sa inyo mga palangga, sa mga biktima ng bagyo. So bilang, hindi lang ako, kung naririnig nyo lang yung mga sentimiento ng mga bata, like yung age ng anak ko, mga 20s, 30s, yung may, mayroong paninindigan or nakikita nyo yung sitwasyon, they are complaining that ang gobyerno ng Amerika nag-spend sa gera, sa Ukraine, sa Pilipinas, o saan-saan pa man, di ba? Then sa EDCA na yan. Pero, ang daming nalileft out. Pumunta kayo sa California. Sabi ko nga sa inyo, nung dumating po ako sa California, hindi ako nakakita ng homeless na pupunta ka ng Beverly Hills. Ando doon na sila ngayon. Dati wala yan. Pumunta ka sa mga high-end. Hindi mo kayo makakita ng homeless. Ngayon, mismo doon sa, sa Beverly Hills, kapitbahay na ng mga mansion doon. Disperse lang sila. Yan ang totoo. Mga kababayan. So I'm looking forward to meet, well, ayoko nang paka-ambisyosa, will try my luck, di ba? I'll try my luck. But one thing I want to do, mga darling, ipipresent ko talaga, o isisend ko talaga yung, ni Marcos Jr., yung pulboronic talaga niya. Kasi may impact. Alam niyo ba na nonood ang buong mundo sa election namin dito ngayon? Kasi magre-reflect talaga yan. I mean, magkakaroon talaga ng apekto sa bawat bansa, especially sa atin dahil yung ating relationship, no, US-American, Filipino-American friendship natin, no? Parang Filipino-American Friendship Day. Meron talagang impact yan. We don't know kung ano pa yung mga impact na yun. Pero ang pinaka-visible na impact dito, na i-pull out yung mga EDCA sites. Kasi yan eh. I mean, hindi naman natin kailangan mag-gera eh. Diba? But again, hindi rin natin alam yung mga magiging interest, you know. We'll see. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung plano, no, ng Trump campaign. But I think Trump will, tawag dito? Will protect the American people and world peace. Kasi ayaw niya ng gera, gusto niya business. So let's do business. Sabi ni Raymond, good evening ma'am, ang taas daw ngayon ng Bitcoin. Pagdaog ni Trump Bitcoin. Actually, alam mo ba yung meron ako $500 na investment sa Bitcoin. Naging $100 na lang yun eh. Kala ko nga, talo na ako dun eh. Tingnan ko nga. Okay, tingnan natin ang Bitcoin natin. Meron ako Bitcoin, 500. Ako doon. Mukha nga. Investing. Magkano? Uy! Aba, kanina. Oh my God. Naging plus $283 yung investment ko, ha? Kahapon, lang to? Basta plus 284. You're right. Anong tumaas dito, mga palangga? Tignan nga natin. So, nanalo ako ng 150 doon sa aking tinaya kay Trump. So, may winning, may na naman ako. May dagdag. Naman 401k. Okay. Tignan natin. Bitcoin. Crypto. Bitcoin, crypto, di ba? Actually, hindi ko naman naiintindihan tong iba eh. Taya lang ako ng taya. Bili lang ako ng bili. Hindi ko naiintindihan. Basta nagulat na lang ako. May dagdag. Nagulat na lang ako. Talo ko. Alam nyo yun? Mga ganun-ganon. Ito, crypto. Di ba? Bitcoin is crypto. 100 ito eh. Naging 483. Pero 500 ito. Lugi na to. Akala ko nga maging 0-0 na to eh. Oh my God. Mukhang tumaas nga yung mga stocks.
Additional 287 dito sa ano na to, sa record ko. That's good. Good. Ang ganda ng business na ngayon. It's whispered to me by Little White Bird. Anong sabi ni White Bird, Palangga? Lita Ras, let's do business na lang. Okay? Yeah, ayaw natin ng giyera. Alam mo, kawawa ang Ukraine. Yung mga giyera dyan, mga pangyayari ngayon, kawawa talaga. Kawawa talaga yung mga nangamatay. Kung si Trump ang presidente ninyo, hindi magkakaganyan. Ayaw niya ng ganyan. Wala, nag-elect kayo ng Julianin. So, Miss Marla, ka pwede yung legit Bitcoin site? Sabi ni Vieja Viajera. Vieja Viajera, actually wala akong alam. Mayroon na akong mga website. Meron akong Acorn, meron akong Robinhood, meron akong Charles Schwab. Yung Charles Schwab ko, nalugi ako doon eh. Yung $3,000 ko, wala nang 1,000. I don't know, hindi ko siya tinitignan. Nalugi ako. Pero sa ibang, doon sa iba, kumita na ako ng bonggang-bongga. So I cannot give you an advice, Palangga, kasi I'm not good at that. Ha, Vieja? So nanguhula lang ako or nagbabasa-basa ako, ano kaya maganda o ano yung suggestion. So hindi ko alam. Political advisor ni Trump si PRRD, madalas yan sila mag-usap, sabi ni yeah. We'll see. Oh my God, this is so exciting, mga Palangga. We're sick of nonsense. Tuwad.com ni Tambalos. So, hindi ko na pinanood yung hearing nila kanina. Alright? Ton. Pero, ang nakikita ko talaga dito, malaking magiging impact nito sa atin sa Pilipinas. At, malay nyo, pag na-present na natin kay Trump yung polboronic video, baka hudyat na yon para matanggal si Bangag. Di ba? Kasi pinagmamalaki ni Lisa yan eh, ni Lisa Tanas, na malakas sila sa Amerika. Tignan natin, pinagyayabang na yan behind the scene, na malakas daw sila sa Amerika nung sila ay pumasok. Tignan natin kung malakas pa rin sila kapag si Trump na ay, upo na si Trump. Sabi ni Tess, mag-resign. Tess Didoro mag-resign daw si Bangag. Well, dapat nga kayo na ang ano niyan eh, kayo na ang gumawa ng paraan. Marilyn Alicando, paano na yung EDCA? Well, we'll see kung anong mangyayari. We're 11,800 total viewers. Thank you, mga Palangga. So ngayon, tingnan natin kung may update. Dapat mag-ingat si Trump kasi baka gurgurin siya. Alam mo naman yung mga bangag, mahilig talaga silang manggurgur, 'di ba? Buti na lang hindi nila nagurgur si Trump. Ganon sila ka-eager manggurgur, you know? Kaya 'di ba muntik na magurgur si Trump dahil talagang alam nila na mananalo eh. Yan natin makita. Alam nilang mananalo. Oh, by the way, ngayon, may iba na lang ako, kumusta na diyan. Tingnan mo, yung ginagawa kay Inday Sara. Ang ginagawa kay Inday Sara, tingnan mo yung kanyang mga spokesperson, yung mga officials niya. I forgot, you know, wala sa akin yung data. Pero, di ba, mayroon silang, tingnan lang natin. May nag-send sa akin kanina. Busy-busy ako kanina, mga Palangga. Yung tao ni Inday Sara. Okay? Na umalis, na pumunta ng Amerika. Sinasabi nila na ini-invade, o iniiwasan yung WAD committee na yan. My God, this bulok na gobyerno ni Bangag, yang si Tambaluslos na yan, nasangkot sa bribery. Sabi ko nga yan, dapat talaga kung may capital punishment na jitay, dapat talaga ginijitay na yung mga yan. At I'm glad din, at least kahit na mga Palangga, okay, mga kababayan, kahit na, you know, dilubyo ang nararanasan nyo ngayon, medyo may mga magagandang pangitain para sa Pilipinas. Nabasa nyo ba itong sulat ng open letter? Kaya itong open letter na ito. Okay, ng mga retired? Open letter of the House of Representative Congressman Martin Romualdez. Ano yata to? AFP. I hope this is real, ano? Ang sabi dito, kahapon ko pa nabasa pero hindi pa natin pag-usapan. Ang sabi kay Romualdez, their speaker, Tambaluslos, with the undersigned AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Yun na nga, sabi dito, lagyan natin yung number 1,
with 15.8 trillion national government debt as August of 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.3 trillion budget for 2025, a 2025 projected supported national revenue of 4.64 trillion according to Finance Secretary Recto, or a deficit of 1.7 trillion. Kasi kahit anong gawin ninyo ngayon, budget, mangutang lahat, shoot lahat sa bulsa ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag. Sabi nito, ang sulat ng mga AFP retired, use squandered 26 billion from the AKAP of the SWD on a fake people's initiative unnecessarily changed the Philippine Constitution. You failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than 2024. Alam mo, aside from a report of your multi-million-dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI EEI Construction, costing 1.25 billion. Alam nyo, itong mga AFP, mga retired at mga hindi retired. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pang sulatan nito mga to. Hindi na yan dapat sinusulatan. Not only si Romualdez, si Marcos Jr. Diba? Hindi na yan sinusulatan ng mga putang inang yan. Dahil talagang uubusin ang pera ninyo. And I'm looking forward dito sa pagkapanalo ni Trump ay talagang pag nakita niya ang pulboronic video ni Bangag ay magiging maganda ang dulot sa Pilipinas. I don't know kung anong magiging impact nila, kung tatanggapin ba nila, ano yung magiging reaction nila. We can only hope. Pero I will do my best na makaabot sa desk ng bagong presidente ang pagiging addict ni Bangag Jr. Kailangan nating ipaalam sa kanya na huwag siya makipag-deal sa isang addictus benedictus. Huwag niyang suportahan